Kaya ng mga tao ang gumawa ng mga nakakabilib na proyekto na kayang baguhin ang mundo. Pero ano ang mangyayari kung ang mga malalaking proyektong ito ay pumalpak? Kaya mula sa dam na may maling disenyo na bumagsak hanggang sa isang buong lungsod na walang nakatira. Ang mga proyektong ito ay nagsayang ng bilyon-bilyong dolyar at sumira sa buhay ng mga tao. Kaya narito ang mga ilang malalaking proyekto na walang silbi at nagsayang ng malaking pera. Una ay pag-usapan natin ang Naypyidaw ng Myanmar. Noong 2002, sinimula ng gobyerno ng Myanmar ang pagtatayo ng bagong kabisera ng palihim. Hindi karaniwan para sa isang bansa na baguhin ang kabisera nito. Noong 2005, ibinunyag ng presidente ng Myanmar ang plano, pero hindi agad sinabi ang pangalan ng lungsod. Kalaunan, nalaman na ang pangalan ay Naypyidaw, na ang ibig sabihin ay tirahan ng hari. Ang dating kabisera ay malapit sa dagat, kaya inisip ng iba na natakot sila sa posibleng pag-atake mula sa dagat. Dahil dito, nagdesisyon silang ilipat ang bagong kabisera papalayo sa baybayin. Sa ngayon, umabot ng 4 na bilyong dolyar ang nagastos sa bagong lungsod. Kumpleto ito sa lahat ng kailangan ng isang lungsod. May mga bahay, apartment at hotel. Meron ding malaking 20-lane na highway, mga museum, sports stadium, golf courses, at mga replika ng sikat na lugar sa Myanmar. Pero ang kulang dito ay mga tao. Kung pupunta ka sa lungsod na ito ay parang ghost town, walang nakatira dito. Kaya bakit walang gustong tumira dito? Dahil halos walang trabaho o paaralan. Dahil walang oportunidad, ayaw ng mga tao na lumipat dito. Ang lungsod ay nakakakilabot dahil walang halos tao. May airport ang lungsod na kayang tumanggap ng milyon-milyong pasahero, pero halos 10 katao lamang ang pumupunta rito bawat araw. Mas marami pa ang staff kaysa pasahero. Puno ng produkto ang mga tindahan sa airport, pero walang laman ang mga ito ng tao. At narito rin ang Forest City ng Malaysia. Nais mo bang tumira sa isang kagubatan pero ayaw mong makipaglaban sa mga ahas at unggoy tuwing magtatapon ka ng basura? Kung ganoon ay baka gusto mong lumipat sa Malaysia. Ang Forest City sa Malaysia ay nilalayong maging isang berdeng enerhiya at makabagong lungsod. Binubuo ito ng 4 na isla at ang ecosystem ng lungsod ay parang artipisyal na kagubatan. Sa loob ng maraming taon, maraming mamumuhunan ang naglagay ng pera dito dahil malapit ito sa Singapore, isa sa pinakamabilis umunlad na ekonomiya sa mundo. May tulay at espesyal na patakaran sa immigration na nagpapadali sa paglipat ng mga tao mula Forest City patungong Singapore. Ang mga kalsada at bubong ng mga gusali ay may temang kagubatan at ang lungsod ay gagamit ng renewable energy. Nakatakda itong matapos sa 2035 at umabot na sa mahigit $100 billion ang nagastos. Kumpleto ito sa mga apartment, magagandang dalampasigan, swimming pool, sports facilities, arenas, golf courses at isang ground town hall. Pero noong 2020, nagpakita na ang mga problema ng Forest City. Ang inakala na Green Utopia ay naging bangungot. Isa sa mga pangunahing isyu ay ang pondo ng proyekto na halos buo mula sa China. Bilang kapalit ay pinayagan ang mga negosyante at individual mula sa China na bumili ng kahit ilang apartment o bahay sa Forest City. Dahil dito, maraming Chinese investor ang bumili ng mga ari-arian sa Malaysia pero hindi sila tumira dito. Ginawa lamang nilang investment ang mga bahay kaya halos walang tao sa lungsod. Sa katunayan, mukha itong parang China kaysa Malaysia. Nakasulat sa Mandarin ang mga karatula at ang mga paaralan ay nagtuturo rin gamit ang Mandarin upang akitin ang mas maraming Chinese investor. Hindi kayang tapatan ng mga lokal ng Malaysia ng presyo ng mga ari-arian dahil base ito sa pamantayan ng China, hindi Malaysia. Nagalit ang lokal na komunidad at sinabi ng ilan na parang kolonyalismo ang proyekto. Pagkatapos nagkaroon ng bagong Prime Minister ang Malaysia, si Mahathir Mohamad, ang gumawa ng batas na nagbabawal sa mga dayuhan na magmay-ari ng ari-arian sa Forest City. Dahil dito ay umalis ang mga dayuhang mamumuhunan, pero naapektuhan din ang mga Malaysian investor dahil mababa ang halaga ng mga bahay. Ngayon, wala nang nakatira sa Forest City. Mas mababa pa ng 500 katao ang nakatira sa lungsod na idinisenyo para sa 700,000 na katao. Ibig sabihin, nasa 0.07% lamang ng kapasidad ng lungsod ang napupuno. Bukod dito, ang kumpanyang Country Garden na nasa likod ng Forest City ay nagtanggalan ng mahigit 1,000 empleyado mula noong nakaraang taon. Ang dapat sanang jungle-themed smart city ay nauwi sa isang napakalaking pagkasayang ng pera. Mahigit 1 bilyong dolyar ang nasayang. At narito rin ang Interstate H3 Hawaii.
Ang highway na ito sa Hawaii ay isa sa mga pinakamagandang tanawin na kalsada sa buong mundo. Kaya baka itanong mo, ano ang mali dito? Ang tinatayang budget para dito ay $250 million. Pero ang aktual na gastos ay higit pa sa $1 bilyong. Ang bawat kilometro ng kalsadang ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $50 million. Kaya ito ang pinakamahal na kalsada na kailanman itinayo kada kilometro. Sinabi ng mga kritiko na walang silbi ang kalsadang ito. Itinayo ito upang ikonekta ang Pearl Harbor sa isang Marine Corps base, pero hindi na ganun kakailanganin ang koneksyon ngayon. Marami ring mga katutubang Hawaiian ang hindi gumagamit ng kalsadang ito. Itinuturing nila itong sumpa dahil maraming mga sinaunang lugar ng pangrelihiyon ang nawasak habang ginagawa ang kalsadang ito. At narito rin ang Oroville Dam. Ang Oroville Dam ay matatagpuan sa Hilagang California, USA. Ang dam na ito ay nilayon upang pigilan ang pagbaha, magbigay ng kuryente gamit ang hydroelectricity at magsilbing pinagkukunan ng inuming tubig para sa mga residente ng California. Sa ilang taon, gumana ito ayon sa plano. Pero noong Pebrero ng 2017, nagbago ang lahat. Noong 2017, nakaranas ang California ng ilan sa mga pinakamalalang pagbaha nito, kaya tumaas ng husto ang antas ng tubig sa dam. Unti-unting umapaw ang dam at lumampas ito sa emergency spill line. Nang magsimula ng mag-erosion ang base ng dam, nagkaroon ng seryosong posibilidad na mabigo ang dam at magbaha ang mga kalapit na lungsod. At inutos na magsilikas sa mga tao. Mahigit 188,000 na katao ang kinakailangang lumikas mula sa kanilang mga bahay. Sa huli, bumaba rin ang antas ng tubig pero hindi bago magdulot ng maraming kaguluhan.